Magandang gabi po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Hana, taga Batangas, pero ngayon ay nasa Singapore ako. Isa ako sa maraming OFWs na nakahiligang makinig ng mga kwentong katatakutan. At isa nga po ang channel nyo sa nagustuhan ko at napili kong padalhan ng karanasan ko. Sa ilang taon kong pananatili dito sa Singapore ay marami-rami na rin akong naranasang kababalaghan. Siguro ay lapitin talaga ako ng ganong nilalang. Mula kasi pagkabata ay nakakakita at nakakaramdam na ako. Mas lalo ang naging sensitive yung third eye ko ngayon. Minsan nakakasalamuha ko pa sila. Nang mga ibang bansa ako, akala ko ay mawawala na. Kumbaga sa Pilipinas lang effective. Pero mas malinaw ko na silang nakikita at nararamdaman. Dito mismo sa tinutuluyan kong apartment ay may nagpaparamdam sa akin, lalo na kapag madaling araw. Todo ka ba talaga ako kapag niyuyugyug yung higaan ko dahil akala ko ay lumilindol. Pero next time ko na lang po ikukwento yon. Itong karanasan na i-share ko sa inyo ngayon ay nangyari sa akin sa pinasyalan naming park dito sa SG. Hindi ko nasasabihin yung pangalan, pero ilalarawan ko sa inyo yung itsura ng lugar. Sabi ko noon, kung sa Pilipinas siguro, sinabi ng haunted ang lugar ay maniwala pa ako. Pero kasi dito, medyo modern na ang mga tao at hindi gaanong pinaniniwalaan yan. Nagkita kami ng isang friend ko na nagtatrabaho din dito. Nagpa siya kaming mamasyal sa araw ng day off namin at isa nga sa pinuntahan namin ay itong park sa may bandang norte. Isa sa pinupuntahan namin noon ay ang Jetty Port na malapit din dito sa kung saan inabot na kami ng gabi. Maganda yung lugar, tahimik at maraming puno na nagbibigay ng sariwang hangin. May matatanaw na beach din sa di kalayuan kaya naglakad-lakad rin kami pupunta doon. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nangyari. 6 years ago na kasi ito nangyari at limot ko na yung ibang detalye. Especially that time, sabi ng kaibigan ko ay parang may kakaiba sa akin. Habang naglalakad kami noon sa mapunong parte ng park, may napansin akong parang pasilip-silip sa may puno at palipat-lipat pa yon. Sinabi ko yon sa friend ko at tinuro sa kanya. Ang weird lang kasi sumusunod yon sa kung saan kami pupunta. Natawa na lang yung friend kong tawagin nating April nang sabihin niyang baka engkanto daw yung nakikita ko. Dahil wala naman siyang nakikitang tao. Ang akala ko nga ay nagbibiro lang siya. Pero napansin kong wala talaga siyang nakikita dahil diretso lang siya nang lalakad nun. Pero ako ay nakasunod pa rin ang mata sa taong palipat-lipat ng puno at panay silip sa amin. Hindi ko kasi ma-figure out nun kung tao ba talaga siya, multo na o kung anong nilalang. Dahil siguro sa inis ko noon sa pagsunod-sunod sa amin kaya di ko natiis at nilapitan ko yon. Pero paglapit ko sa punong huling pinagtaguan nito ay wala na ito. Nakita ko na lang yon na nasa kabilang puno na. Nang lalapitan ko ulit ay wala na ito sa punong pinagtataguan niya. Nagtaka na noon si April kung sino daw ba yung kinakausap at tinitingnan ko sa mga puno. Medyo namanhid na nga yung batok ko. Na-realize ko na hindi na biro yung nangyayari sa akin. Yung nagpapakita sa akin sa park ay hindi talaga tao. Hindi ko na lang sinabi sa kanya dahil baka matakot siya. Paggabi na nun, nang magkayayaan kaming umuwi. Habang nasa biyahe ay biglang sumama yung pakiramdam ko kaya hindi na kami naghapunan sa labas. Kanya-kanya na lang kaming uwi at gusto ko na talagang mahiga. Pagdating nga sa apartment ay dumiretso ako sa kwarto. Pagkatapos magbihis ay nahiga na ako. Bigla ako napagod o nanghina dun sa nakita ko. Hindi ko sure kung multo ba yon, elemento, engkanto o ano. Pero pilit kong iwinaglit sa isip yon. Naatulog din ako kinalaunan. Nagising ako noon na parang hindi nakalapat ang likod ko sa higaan. Napahiyaw at napamura ako ng malakas noon nang mapagtanto kong nakaangat talaga ako. Bigla din ako bumagsak sa higaan. Hindi naman ganong kataas yun, pero ramdam ko yung pananakit ng likod ko.
Nataranta ako at biglang napabangon at napalayo sa higaan. Hindi ko alam kung tatakbo na ako noon palabas o ano. Pagtingin ko kasi sa may bintana noon ay may nakita akong nakasilip. Parang nag-aapoy yung mga mata niya. Tapos bigla naman din yung nawala. Kahit naman bukas ang third eye ko, kinakabahan at kinikilabutan pa rin ako sa mga nilalang. Ang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko noon, pero takot din ako lumabas ng kwarto. Hindi ko naman na yun nakita ulit ng gabing yon, pero natakot ka akong matulog mag-isa sa apartment. Naitulog muna ako sa asamahan ko. Pero kahit doon ay pinapakitaan ako ng nilalang. Kung saan-saan ay may biglang sisilip sa akin. Kung tao lang yon ay iisipin kong nambaboso. Pero ako lang kasi ang nakakakita at sigurado ako na yun yung nakita ko rin sa park. Hindi ko na kinaya na kahit saan ako magpunta ay bigla na lang yun sisilip. Hindi ko rin alam kung anong klaseng nilalang yon. Siguro ilang weeks after ng pananakot na yon ay umuwi ako sa Batangas. Hindi naman na yun sumunod at nagpakita sa akin sa Pilipinas. Isang buwan ng bakasyon ko at nagpatingin ako sa isang kilala kong albularyo. Ginawan at binigyan niya ako ng pangontra. Dahil nga sensitibo ako o bukas ang third eye ko, madali akong lapitan ng mga elemento, multo, kapre at kung ano pang laman lupa. Pag ganoon daw na may nagpapakita sa akin ay huwag ko nalang pansinin. Dati kasi talaga ay may tendency akong madalas pansinin yung mga nakikitang multo o anumang nilalang. Pero gusto ko lang din kasing ma-verify kung tao ba sila o hindi. Kaya nga simula nun ay pilit ko nang hindi pinapansin yung mga nakikita ko. Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Reverie, taga Santa Cruz, Manila, pero tubong Samar. Itong kwento ay tungkol sa naranasan namin ng anak ko nung minsan namasyal kami sa Paco Park. Nagtatrabaho kasi ang asawa ko sa isang construction malapit lang din doon sa park. Sahod niya noon kaya naghintay na lang kami ng anak kong 6 years old pa lang noon na mag-out siya. Para na rin maapasyal kami. Bihira lang kasi kami noong lumabas na mag-anak dahil nga busy yung asawa ko sa pagtatrabaho. Isang mason ang asawa ko at bihira lang itong mabakante. Linggo lang din talaga yung pahinga niya. Minsan nga may overtime pa. Hinayaan ko lang yung anak ko na maglaro at ako naman ay nakaupo sa isang bench sa ilalim ng mga puno habang nag-i-scroll sa Facebook. Narinig ko na lang noon na maya-maya ay umiiyak na yung anak ko. Mabilis ko siyang nilapitan at tinanong kung anong nangyari. Pautal-utal at humihikbi pa itong sinabi na binangga daw siya ng tumatakbong bata. Pero wala naman ako nakitang ibang bata noon na naglalaro o malapit sa kanya. Tinanong ko siya kung nasaan na yung batang yon. Tumakbo daw papunta doon, sabay turo sa may fountain at pumasok daw lang chapel. Pagtingin ko naman sa may chapel ay walang tao at nakasarado yon. Binuhat ko na lang yung anak ko at pinaupo sa bench. Humihikbi-hikbi pa rin ito dahil nagasgasan talaga ang tuhod. Babae yung anak ko kaya nakaramdam ako ng inis dun sa bumangga sa kanya dahil baka mag-iwan ng teklat yung sugat. Maya-maya ay bigla-bigla na naman siya nagtuturo. Ayun daw yung batang bumangga sa kanya. Sinundan ko ng tingin yung tinuturo niya. Sa may wall siya tumuturo kung saan may daanan sa taas. At medyo kinabahan ako noon sa nakita ko. Andoon nga yung bata na agad din tumakbo nang makita ko. Kumabog yung dibdib ko sa kaba dahil baka mahulog siya o di kaya ay madapa. Pero sa pagtataka ay bigla na lang nawala yung bata. Tumayo pa ako noon para tingnan ang pwede nitong puntahan. Pero paikot lang naman ang pathway at ang direksyong tinatahak nito ay papunta sa amin. Kaya imposible na lang na mawawala yon. Naiinis na rin ako noon na kung bakit pinapabayaan lang yon ng mga magulang nito.
Pinuntahan ko yung guard para sabihin na may batang patakbo-takbo sa taas ng pathway. Pero nagulat ako sa sagot ng gwardiya. Wala naman daw siyang nakitang batang dumaan papunta doon sa taas. At kung meron man, ay agad niya yung makikita. Oo nga naman, sabi ko sa isip ko, dahil andoon siya nakabantay sa taas. Pero hindi nun mawala sa isip ko na baka nahulog na yung bata. Hindi kasi ito tumatakbo sa mismong pathway, kundi sa pader na may makitid na daanan. Medyo mataas din ang babagsakan nun kung sakali. Yung nakita kong bata, nasa edad siyam. Matangkad lang ng kaunti sa anak ko at lalaki yon. Kaya delikado para dito ang umakyat sa ganoon kataas at kakitid na daanan. Nabanggit ko rin noon sa guard na binangga niya yung anak ko. Kaya kako sana pag nakita niya ay pagsabihan niya ito o di kaya yung magulang. Tumangulang yung guard noon, pero napansin ko na parang nagtataka ito. Maya-maya ay umalis na kami doon ng anak ko dahil labasan na ng asawa ko. Tag-aabang na lang kami noon sa labas ng construction na ginagawa nila. Patawid na kami noon ng daan at maglalakad lang ng kaunti nang sabihin bigla ng anak ko na nakita daw niya yung bata na yon. Napansin kong lumingon siya doon sa may entrance. Andoon daw yung batang bumangga sa kanya. Naatayo daw at naatingin sa kanya. Mabilis akong napatingin noon sa entrance. Naatawid na kami noon sa kabilang daan. Pero wala naman akong nakitang bata doon. Sabi ng anak ko, "Ano ka ba naman mama? Ayun siya oh." Sabay turo niya sa may entrance. Hindi nga siya umaalis at nakatingin lang sa atin eh. Hindi pa naman malabo yung mga mata ko, Sir Bob, at wala talaga akong nakitang bata doon. Medyo kinabahan na nga ako dahil sa ang anak ko lang ang nakakakita. Tapos nang makita ko naman ay bigla yung nawala. Wala akong init noon habang kumakain kami sa may food court ng SM Manila. Napatingin ako sa anak ko at napansin ko agad ang pamumutla niya. Maya-maya ay umiyak niya ito sabay suka ng kinain niya. Para ba itong takot na takot? Kaya pinatikaw na lang namin yung pagkain dahil nagsisimula pa lang naman kami. Binuhat ng asawa ko yung anak ko at umuwi na kami. Parang ang bilis ng pangyayari at nilagnat ang anak ko ng malala. Sinubukan ko muna siyang painumin ng gamot. Medyo humupa naman yung lagnat niya pero nanginginig pa rin siya. Pamaya't maya ang pag-iiyak niya. Nagkwento siya noon na sinusundan daw siya ng bata mula doon sa park. Andun daw yon sa food court habang kumakain kami. Parang tinatakot daw siya nito. Parang tinatakot ka ako. Kasi daw bigla itong nawala. Tapos bigla na lang daw itong bumulaga sa harapan niya. Kaya yon, bigla siyang umiyak at nasuka sa sobrang takot. Mukha daw mumu yung bata dahil ang puti daw ng mukha nito. Sinabihan ko na lang siya na wag nang isipin yon. Pero alam ko sa sarili ko na nakaengkwentro na ang anak ko ng ligaw na kaluluwa sa Paco Park. Nagdadalawang isip pa ako noon kung dadalhin ko ba siya sa ospital o maghahanap ako ng isang manggagamot sa Facebook sa mga nababati ng kaluluwa. Buti na lang din at naniwala yung asawa ko na minumulto nga yung anak namin. May kasamahan daw siyang taga Binondo na may nanay na nang gagamot, kaya pinasya naming dalhin doon yung anak ko. Tama nga ako ng hinala na nabati yung anak namin ng isang kaluluwa. Tinawas siya noon at hindi kami makapaniwala sa nakita naming hugis. Maliit na figura na nabuo sa kandila. Siguradong bata yon. Sabi ng manggagamot ay na-attract daw ng anak ko ang batang matagal ng pag-alagala sa lugar na yon. Wala naman daw itong balak manakit, kundi gusto lang maipaglaro. Paraan lang daw nito ang pagpapakita sa anak ko para mapansin siya. At kaya daw sinundan nito ang anak ko dahil nakikita siya nito. Unang-una daw ay ipagdasal namin yung bata. Dahil sa tinigal daw ng panahon ay nakalimutan ng ipagdasal ang kaluluwa nito na hindi pa rin matahimik. Binigyan din ng manggagamot ng pangontra ang anak ko para hindi na ito pakitaan o lapitan ng kaluluwa o anumang elemento.
Simula nun ay naniwala na ako sa mga kwento tungkol sa pagpaparamdam sa Paco Park. Dahil kahit kami ay naranasan ito at napakitaan din mismo ang anak ko. Matapos lang talaga ng pangyayaring yon, ay nag-search ako tungkol sa lugar. Kinilabutan ako nang malamang dati pala yung sementeryo. Nawili na rin ako sa pakikinig ng mga horror stories sa YouTube, lalo na ang channel nyo, Sir Bob. Kaya sana ay tuloy-tuloy lang kayo sa pag-upload dahil lagi ko yung inaabangan. Maraming salamat po sa oras. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Janine, taga Cagayan de Oro. Itong story na sinend ko ay nangyari lang recently nang bumisita kami sa lola naming nakalibing sa City Memorial. Ibang-iba na yung sementeryo namin ngayon kesa noon. Ginawa ng apartment style ang mga puntod. Mga taong 2000 yata na ipalipat ang mga buto ni na lola at ng kapatid nito sa iisang puntod, kung saan din inilibing ang kuya ni mama na namatay din noong 2000. Nito lang August 2024, death anniversary ni lola, ay bumisita kami sa kanya. Wala gaanong tao nung hapon na yon, mga alas 4 siguro. Medyo makulimlim din, kaya minabuti naming magmadali nun, baka abutan kasi kami ng ulan. Kasama ko si mama at yung bunso naming kapatid na 12 years old. Ako yung panganay sa aming 5, si Jewel yung bunso. Never kong naisip noon, Sir Bob, na may mangyayaring hindi maganda sa kapatid ko. Maayos naman kaming naarating sa puntod ni lola. Walang tao sa pagkakaalam namin dun sa parting yon ng memorial. Pero nagkamali ako. May nakita daw noon yung kapatid ko na babaeng nakaitim. Umiiyak ito na nakaharap daw sa isang puntod. Nasa kabilang apartment lang yon ng libingan. Nasilip daw yon ni Jewel nang magdakad-dakad siya. Nag-iisa lang daw yon pero hindi daw niya nakita ang itsura. Nakatakip daw kasi yung mukha niya ng bandanang itim sa ulo. Mukhang dumingon daw sa kanya nang paalis na ito. Napansin daw niya sa gilid ng mga mata niya. Ibinulong pa niya sa akin habang nagdadasal sina mama. Kaya dahan-dahan kami naglakad noon papunta sa kabilang apartment. Tinanong ko siya kung nasaan na. Wala naman kasing taong naroon. Sinabi niyang andoon lang daw yon na nakita niyang naatayo at umiiyak. Sabay turo doon sa harapan ng isang puntod. Pero wala nga talagang tao. Narinig ko noon na nag-aya na si mama na umuwi at tapos na raw siyang magdasal. Nakita kong mukhang naguluhan si Jewel. Saan daw yun nagpunta? Hindi naman daw niya nakitang dumaan yon sa kinaroroonan namin. Wala naman kasing ibang madadaanan nun. Makikita at makikita namin yon dahil dadaan talaga yon sa harapan ng apartment na kinaroroonan namin dahil dun malapit ang palabas. Mahina lang niyang tinanong yon. Di ko alam kung sa akin o sa sarili lang niya. Pero sinagot ko siya na ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman ang nakakakita doon. Sabay tinukso ko siya na baka multo yung nakita niya. Pinaghahampas niya ako noon at wag daw akong manakot. Malapit na kami noon sa amin sakay ng tricycle nang bigla na lang dumaing si Jewel na masakit yung tiyan niya, partikular sa kanyang sikmura. Humihilab daw yon na parang nilalabukos. Sabi ko ay baka hindi lang siya natunawan ng minerienda naming kamote o di kaya ay nalamigan ang tiyan dahil sa kaiinom ng soft drinks. Pero sobrang sakit daw na agad siyang tumakbo papunta ng CR. Narinig kong iri siya ng iri na may kasama ng paghikbi. Maya-maya ay tinawag niya si mama. Wala daw lumalabas pero sobrang sakit. Pinasok namin siya sa loob ng CR na namimilipit na naasiksik sa gilid. Pinahiga siya doon ni mama sa kama at pinahira ng langis na may luya ang tiyan niya. Saglit lang siyang naginhawaan nun. Tapos maya-maya ay andyan na naman daw ang sakit. Hindi na namin alam ang gagawin. Medyo malayo pa naman yung ospital mula sa amin
at yung center lang ang pinakamalapit. Pinabili na lang ako noon ni mama ng gamot sa sakit sa tiyan o sikmura. Baka daw nag-acid lang o kaya kung ano, kaya bumili daw ako ng Kremil S. Ilang gamot na nga yung pinainom namin sa kanya, pero namimilipit pa rin siya sa sakit. Para na raw mapupugtuan siya ng hininga nun. Hindi na raw niya kaya. Kaya wala kaming nagawa kundi dalhin siya sa ospital kahit malayo pa. Doon na ako natulog dahil hindi siya agad pinalabas pagkatapos siyang maturukan ng gamot. Umuwi muna noon si mama dahil walang kasama yung iba kong kapatid. Tuwing weekend lang kasi umuwi si papa sa amin. Nakatulog din si Jewel pagkatapos niyang maturukan. Hindi ko na nga alam kung para saan yon, pero nawala naman daw agad yung pananakit ng tiyan niya. Naatulog na rin ako noon. Wala kami nung kasama sa ward, kaya sa kabilang hospital bed ako nahiga. Siguro, bandang alauna yon ng madaling araw nang maghihiyaw si Jewel. Parang may tinataboy ito sa harapan niya. Dilat na dilat yung mga mata niya, pero nakatitig lang ito sa kisame at parang tagos nga ang tingin nito. May pilit itong pinapaalis at naghihiyaw siya sa takot. Tumutulo na rin yung luha niya nun. Panay sabi niya na, "Layuan mo ko, umalis ka dito." Paulit-ulit yon hanggang sa tumigil siya nang yakapin ko. Doon lang parang nahimasmasan siya at nakita niya rin ako. Kahit anong sabi ko kasi sa kanya na si ate to ay parang hindi niya ako nakikita. Umiiyak siya nagsabi noon na may babae daw na nakadagan sa kanya. Gusto raw siyang sakalin. Alam ko na nananaginip lang siya noon dahil wala naman akong nakita. Pero ipinilit talaga niya na nakita niya ito. Nakaitim pa nga raw yun at may itim din na nakatabing sa ulo nito. Kinabahan ako noon. Narinig ko na kasi ang sinabi niyang yun. Ganoon ang sabi niya doon sa nakita niya sa City Memorial. Baka napanaginipan lang niya dahil hindi nga niya maalis sa isip niya yon. Kinabukasan, akala namin ay magaling na siya and for discharge. Pero bigla na lang siyang nagwawala nun dahil sa sobrang sakit daw ng sikmura niya. Dinaluhan siya ng mga nurses. Naiiyak na nga kami noon ni mama. Maya-maya, may isang janitorial staff na nagbulong sa amin na baka raw nausog si Jewel. Naranasan din daw kasi nito na mausog at sobrang sakit daw nun. Walang gamot na makapagpaalis kundi dinala daw siya sa isang manggagamot. Sinubukan nga namin ni mama na dalhin siya sa isang manggagamot. Hindi kasi tumatalab ang mga gamot na binibigay sa kanya. Nagulat at kinilabutan kami noon nang sinabi nga ng manggagamot na nausog yung kapatid ko. Sa isang biniyak na itlog ay may piniga siyang dahon at nagkahugis ito. Hugis sa babae daw ang umusog kay Jewel, pero hindi daw yung tao kundi isang masamang espiritu. Pinagsama niya yung itlog at dahon na yon tapos tinapal sa sikmura ni Jewel at tinalian. Huwag daw yun tatanggalin hanggat hindi malanta o matuyo yung dahong naroon. Tapos tinanong niya kung yun ba yung suot-suot ni Jewel nang magpunta kami ng sementeryo. Naikwento ko na rin sa kanya noon ang nakita ni Jewel. Medyo nagalit pa nga si mama na kung bakit hindi daw kami nagsabi agad na may ganun pala siyang nakita. Sa manggagamot ko lang din nalaman noon kung ano yung gamot sa usog. Yun ay ang pinaglagaang damit na suot ng taong nausog nung araw na yon. Yun nga yung ginawa namin. Pinainom yun kay Jewel. Wala siyang nagawa kundi lunukin ang pinaglagaan noon. Ilang minuto lang ay umayos na ang pakiramdam niya. Hindi na raw sumasakit yung tiyan niya. Sinabihan siya sa ikatlong araw pa maligo at ibalik sa manggagamot na yon ang tinapal sa sikmura niya. May gagawin daw ito para hindi nasundan ang kapatid ko ng masamang espiritu na yon. Naiwan ako sa bahay at sila lang ni mama ang bumalik sa manggagamot. Muli daw tinawa si Jewel at tinapal sa tiyan niya ang sinunog sa bagang parang may amoy insenso. Mas kinilabutan daw sila noon na sinabi ng manggagamot. Yung ligaw na masamang espiritu daw pala na yon na umusok sa kapatid ko ay may kaalaman sa pangkukulam.
Hindi nga kami maapaniwala sa sinasabi ng manggagamot. Paano naman niya nalaman, di ba? Yun daw pala, pinuntahan nito ang puntod na sinasabi ng kapatid ko na iniiyakan ng babaeng nakita niya. Puntod daw yun ang sinasabing babaeng namatay sa kulam. Pwedeng anak daw niya yun na ginantihan o di kaya ay siya mismo. Siguro ay hindi nito matanggap ang nangyari. Gumaling naman din yung kapatid ko matapos yun at nabigyan siya ng proteksyon. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo to. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners at subscribers. Itagoy na lang ako sa pangalang Rika. Meron lang sana akong kwentong ibabahagi sa inyo na sana ay mailahad nyo sa channel nyo. Karanasan namin ito ng kapatid ko noong minsan mag-park kami sa parking lot ng isang mall sa Kentucky, USA. Nagbakasyon kami ng kapatid ko sa lugar ng tiyahin naming nagkaasawa doon sa Kentucky State. Bali second time ko nang makakapunta ng US, samantalang yung bunso kong kapatid na si Bea ay first time pa lang. May US visa naman kami. 18 years old ako noon, samantalang yung kapatid ko ay 14 naman. Wala pang anak noon si tita, kaya naisipan nilang pagbakasyonin kami ni Bea para naman daw mas masaya yung holidays nila. A few weeks na lang kasi ay mag-Christmas na noon. Nasa parking lot ng mall pinark ng asawa ni tita yung kotse nila. Kakaunti lang yung mga nakapark doon sa hindi malamang dahilan. Medyo madilim talaga kasi. May ilaw pero hindi naman noon nasasakop ang buong parking. Sabi naman noon ng asawa ni tita, mas safe daw doon i-park dahil wala gaanong tao at may guard naman. After mag-shopping ay pinauna nila kami noon na sumakay ng kotse. Nag-withdraw pa yata noon yung husband ni tita, samantalang siya naman ay may tinake out na pagkain. Kami naman ay binitbit yung mga binili namin from department store at grocery, kaya pinauna na nila kami. Minuto lang naman ang tinagal. Pero hindi ako makapaniwala noon na sa loob ng ilang minutong yon ay may mangyayaring kababalaghan. Unang napansin ko ay walang guard na nakabantay, di tulad ng sinabi ng asawa ng tita ko. Kaya medyo nabahala kami noon kasi kumukurap-kurap yung ilaw. Napansin ko rin na wala gaanong taong lumalabas doon. Yung mga kotseng na-apark ay sadyang na-apark lang o baka nagkataong wala kaming nakasabayan lumabas. Sabi pa nga ni Bea na bumalik kami sa loob ng mall. Ang creepy daw kasing panoorin yung buong parking lot kapag ganoong namamatay-matay ang ilaw. Pairamdam daw niya ay may bigla na lang magpapakitang bulto. Parehas kasi kaming mahilig manood ng horror, mapa-local o foreign film man, kaya kung ano-ano ang naiisip. Sinabi ko sa kanya na kumalma at darating na rin si tita. Umayos naman noon ang ilaw kaya natahimik si Bea. Pero nagulat na lang kami noon nang may biglang umandar na sasakyan. Naapatay kasi yung makina ng kotse kaya nakabukas lang yung pinto namin. Kitang-kita namin na umaandar yung sasakyan na nakabukas ang mga bintana nito na nakakapagtaka dahil sobrang lamig at winter noon. Sinundan namin ang tingin. Wala kasi kaming nakitang taong lumapit doon sa kotse o pumasok, kaya naisip namin na matagal sigurong nasa loob yun ng kotse niya. Pero ganoon na lang yung panlalaki ng mga mata ko noon, pati na si Bea na nakatulala nga kami at hindi makaimik sa nakita. Dumaan kasi yung kotse na yon sa kinaroroonan namin at kitang-kita talaga namin noon na walang tao sa driver's seat. Walang nagmamaneho. Walang tao sa loob ng kotse pero umaandar ito. Pareho kaming natigilan at ginapangan ng takot. Paglagpas noon sa amin ay hindi na namin napansin kung saan yon pumunta. Tuloy-tuloy lang yon sa paglabas ng parking lot hanggang sa mawala na sa paningin namin. Nag-hysterical pa nga nagtatanong si Bea kung ano yung nakita namin. Parehas ba kami na nakita na walang driver yung sasakyan na yon?
baka namamalikmata lang at may tao naman talaga nagdadrive. Pero ako, paulit-ulit din akong napamura dahil parehas nga kami nang nakita. Sinabi ko sa kanya na wala nga nagdadrive, walang tao, walang sino o ano sa loob na pwedeng magmaneho nun. Tinanong pa nga niya ako kung saan yun nagpunta. As if nakita ko kung saan yun nagpunta, gayong walang nagsising in sa utak ko nun pagkatapos. Dali-dali kaming lumabas ng sasakyan at babalik na sana sa loob ng mall nang makita namin sina tita at asawa nito na papalapit na sa amin. Pabalik na kami ng kotse nang may bigla namang nag-alarm. Tunog yun ng tunog kahit wala naman kaming nakitang taong lumapit doon. Wala rin namang hayop. Nagmamadali kaming pumasok ng kotse. Baka daw kasi may masamang taong umaaligid doon sa parking lot. Nang nasa loob na kami, may bigla na lang noon dumaan na tumatakbo. Para lang yung anino sa bilis at sa isang iglap ay naglaho. Medyo madilim ang bahaging yon ng parking na tinakbuhan na hindi namin malamang nilalang. Sabi nga ng asawa ni tita ay hindi daw yon human o tao. Wala kaming nakitang may suot yon o may ibang kulay sa katawan nito, kundi purong itim lang. Mas matangkad din yon kesa sa normal height ng mga foreigners at sobrang payat nito. Sabi nga ni Bea ay parang kalansay na nga ng tao. Nagmamadali nang magmaneho noon si Tito. Nagsisi daw siya kung bakit doon pa siya nagpark. Muntikan na raw kaming mapahamak. May naririnig naman daw siyang kwento tungkol sa parking lot na yon pero hindi niya pinapansin. Palagi naman daw kasi siyang nagpapark doon at wala naman nangyayaring ganong kababalaghan. Yun daw ang first time. Pero baka daw kasi may kasama siyang bisita na hindi taga roon. Maybe, just maybe daw, one of us attracts those entities, sabi niya. Hindi pa namin nakukwento noon yung sasakyan na walang nagmamaneho. Pagdating namin sa bahay ay agad namin yung kinuwento sa kanila. Hindi raw sila maapaniwala. Puti daw at walang masamang nangyari sa amin. Next time daw ay may make sure daw nilang ipapasyal niya kami sa hindi na haunted na lugar. Hindi na raw siya magpapark doon sa parking lot. Kasi may times daw na tinatayuan siya ng balahibo. Tapos parang may kakaiba sa paligid, like nag-aamoy gas. Tapos bigla-bigla na lang may mag-a-alarm na kotse kahit wala namang ibang tao. Pero never pa naman siyang naka-witness na may tumatakbong ganong kabilis na entity. Kaya ipinagsasawalang bahala lang daw niya. Sa totoo lang, mabait yung asawa ni tita at ipinasyal niya kami noon sa magagandang lugar. Sad lang kasi he passed away last year lang dahil sa cancer. Ito lang po muna Sir Bob ang kwento namin ng kapatid ko. I hope na mabasa nyo and manarate ninyo sa channel.